Pag nakikita ko talaga yung mukha ni Marcoleta, ang sarap pag-usapan. Ang dami kong na-i-imagine na pwedeng i-describe para sa kanya. Tingnan nyo nga, mga kababayan, yung mukha ni Marcoleta, abogado pa ba yan? Kahit halatang halata na, si Romualdez pa rin ang pilit tinuturo nitong si Marcoleta. Bakit, GP? Napag-uusapan, mga ka-GP Natics, di ba? Kinukulit niya na itong si Tito Soto ay tuta daw di umano. Saint Benedict ni Martin Romualdez. Naalala nyo, sinagot siya ni Tito Soto. Hindi ba nyo naiisip na baka tuta ko pa si Martin? At kaya nga, porket narinig nyo lang na tumawag si Martin sa akin at sinabi ko na tumawag, tuta na agad. Samantalang ako ang hindi pumayag na i-retain etong si Bryce Hernandez doon sa kamera. Is that being tuta? Sabi ni Tito Soto, mga kababayan, is that being tuta? Ngayon, mga kababayan, itong si Marcoleta ay talagang hihirit at hihirit. Maipasok lang yung pangalan ni Speaker Martin Romualdez. Ewan ko ba dito, mga ka-GP Natics, bakit kaya ganun? Talagang sila no? Talagang desidido. Nasiraan ang pangalan. Kahit abogado sila, hindi nila nakikita, hindi man lang nila napapansin. O talaga nagtatanga-tangahan. Itong mga diskaya, ang kanilang pahayag, wala silang direct access kay Speaker Martin. Hindi nila nakatransaksyon. So therefore, baliwala sa korte yung pahayag ng mga diskaya, pero pinapaniwalaan. Sabi ni Marcoleta, hindi ko alam kung bakit sinabi ni SP Soto na mali yung direksyon namin. Bakit? Sabi niya ganun, baka si Speaker Romualdez ang hindi satisfied. Again, sabi ni Tito Soto, I was not the one who told that yung direksyon ay iba ang tinatahak. Kasi sabi ng taong bayan, bakit ganun? Kulang. Dapat sa mga tao, dapat sa gagawin yung state witness, tell all, hindi tell half. 'Di ba? At saka, sabihin natin, yung direksyon na hinahanap natin, mga kababayan, mga ka-GP Natics, hindi talaga natin makikita kapag nagkaroon ka ng tinatawag na selective amnesia. Kahit anong pag-iimbestiga mo dyan, hindi mo mahalungkat yan kasi kailangan makita natin yung ugat. Saan ba ito nagsimula? Bakit ba lumaki? Bakit ba naging garapal masyado? Hindi mo pwedeng sabihin yun na naging garapal lang kay BBM. Kasi without comparing to the past administration, and if you look at it, mga kababayan, maliwanag na talagang tumaas yung ratio, yung kanila pong revenue for the past 5 years or 6 years, 2026 to 2022, ay grabe po ang pag-angat nung panahon ni Duterte. Would you believe that there's no such thing na walang bayaran na nangyayari? Di ba sabi nga nila, mga kababayan, ganito kasi ang logic. GP, paano natin i-relate? Unang-una, sabi ng mga diskaya, they are afraid na matanggal o ma-terminate yung kanilang mga proyekto. So therefore, in order for them not to terminate the project, mga kababayan, sila ay magbibigay. Maglalagay sila ngayon. At sabi nung dating kontraktor, paano sila naglalagay? Una, sa pamamagitan ng donasyon. Donasyon pa lang sa halalan. Ang kapalit nun, pag naging kongresista, pag naging senador, sigurado, kapalit nun ay kapalit nun, mga kababayan, proyekto. Pag mas maraming proyekto at hindi na-terminate, ang ibig lang sabihin nun, marami kang nababayaran. Marami kang nalalagyan ng lagay.
'Di ba? Yun ang ano nun, yun ang logic nun. Kaya kayo, sobrang umapaw yung kayamanan nyo from 2016 to 2022. Kasi mas marami kayong nalalagyan. Kaysa ngayon, mga kababayan, mas maliit kasi kukunti ang nalalagyan. Kasi ngayon, sabi nyo, pinapatupad na nila yung 3 strike. Kaya nag-iingat kayo. Pero nung hindi pa pinapatupad ng ganun kalala yung 3 strike policy, doon na mayagpag kayo. 'Di ba? Kasi instant pera. Pera-pera lang ang usapan. Pero nagtataka ako dito, si Speaker Martin daw ang hindi natutuwa ng direksyon na pinupuntahan ng Senate Blue Ribbon Committee. Nung hawak pa nitong hawak pa nitong si Marcoleta. Sige mga kababayan, nagtataka lang ako dito dahil bilang isang abogado, dapat mayroong katibayan 'di ba? Bilang isang abogado, dapat mayroong lead siya na sinusundan. How come that Senator Marcoleta, mga kababayan, came in that conclusion na si Martin Romualdez ang hindi natutuwa sa tinatahak na direksyon ng kanilang investigasyon? Di ba? There's no such basis The basis is all in his head. Mga kababayan, nasa utak lang ni Marcoleta. Nasa utak lang ng mga senador na hindi nag-iisip. Nagugulat ako, mga kababayan. Sa bagay, DDS, nagugulat ka pa, GP? Pag DDS nga kinakalimutan na nila ang kanyang profesyon. Kinakalimutan na nila ang integridad. Kinakalimutan na nila na sila ay halal ng taong bayan. Pag DDS, wala nang isip-isip. Ang gagawin lang yan, point fingers to anyone. Pointing fingers to anyone, di ba? Kagaya ng ginagawa nila kay Speaker. Anong nangyari ngayon, mga kababayan? Dinagulat sila, nagulantang. Nagpalit kaagad ng liderato sa Senado. Pero hindi pa rin tapos. Turo pa rin kay Speaker kasi pinangalanan daw Pinangalanan ng mga diskaya ang mga pangalan that cannot be mentioned, sabi ni Joel Villanueva. Sabi ni Escudero. Pero yung pinangalanan, kumudalang pala. Binanggit lang ang pangalan ni Speaker Martin at ni Saldico. Nung umupo na doon sa House of Representative, anong sabi? Mga kababayan, lilinawin ko lang po wala kaming direct access ni Speaker at ni Saldico. Puro mga kaibigan lang niya daw ang kumukuha ng SOP. So daw, ang gamit. Hindi siya sigurado. And siya pa nagpaliwanag, baka ginagamit lang yung pangalan ni Speaker at ni Saldico ng mga taong yon. Di ba? Oo. Maliwanag na hearsay lang. Pero naniwala ang mga tangang abogado na pinapaniwalaan ni Jane Aquino. Di ba? Sabi ni Joey sa Malburo, wow, Taglish yun bro Mahilig naman ako sa ganyan. Di ba? Grabe, ang tindi ng amats ni Marcoleta. Nagugulat talaga ako Nagtataka talaga ako. Parang gusto ko nang maniwala. Magkano ba? 120M? Sa'yo ba talaga yon, Marcoleta? Kaya ganyan ka magtanggol? Kung sino-sino na lang ang tinuturo mo. Samantalang, ipinagtatanggol mo, pinagpilitan mo, walang inedit dyan. Yan talaga yung binigay na mag-asawa. Walang inedit. Sabi nung abogado, they were guided by the Senate and said that, mga kababayan, focus on July 2022 onwards. Diba? Sabi ni Argo,
Marcoleta, idol lang bayan. Argo naman. Idol niya yan? Ha? Idol nyo. Kawawa kahapon eh. Naging panotsa eh. Sobrang naging panotsa. Halatang walang alam. Oh. Biruin nyo. Nakakapagtaka, nagtaka rin si Kiko eh. Parehas kami. Teka lang. Anong sinasabi mong gabi? Na wala nang, there's no chance to give the copy of the affidavit. Oh. Wala naman ako natanggap eh. At bakit nakipag-usap ka pa rin kay SOJ? Kung walang pagkakataon para ito ay bigay mo sa mga member mo at ipakita sa mga member mo, bakit nagkaroon ka ng pagkakataong kausapin si SOJ? Baka naman nakausap mo muna sa SOJ bago mo natanggap yung affidavit. Kasi ganito, siguro inutusan niyo muna ng Diskaya. Sige, gawa ko kayo ng affidavit. Ganito lang dito lang kayo mag-focus. Tapos habang ginagawa yon, mga kababayan, mga ka-GPnatics, nakipag-usap na kaagad si Marcoleta sa DOJ. Ang sabi naman ng DOJ, napahiya siya dun eh. Kasi sabi ng DOJ, sige, ibigay mo na yung inihingi nila. Kaya lang, nabudol din siya ni SOJ Boying. Anong ginawa sa kanya ni SOJ Boying, mga kababayan? May ginawa rin sa kanya si SOJ Boying. Ano yung ginawa sa kanya? Ito. Teka lang. Ito pala. Sorry. Ito yung sabi ni SOJ Boying, mga kababayan. Binudol din si Marcoleta eh. Sumang-ayon. Hindi niya alam siguro na papalitan na siya. Ang sabi ni SOJ Boying Rimulya sa kanya ay ganire. Ayan. Sabi ni SOJ Boying, porke hiningi, ibibigay ko na? Hindi po. Wala po sa power ko yon. Hindi po ganon ang Witness Protection Program. Ibig sabihin, may kakulangan sa sinasabi mo, Marcoleta. Yung inihingi mo, Witness Protection Program na kaagad, para civil liability na lang ang tatanggapin ng mga Diskaya pag nagkataon. Meron pa siyang sinasabi dyan, Hindi siya papayag na isoli daw ng mga Diskaya yung mga nanakaw. Wala naman nakalagay sa batas, sabi niya gano'n, na kailangan isoli yung mga nanakaw. Kaya gumawa ka na ng batas na mayroong restitution dapat kapag ipinasok sa Witness Protection Program. September 21st or 21 is to remind the Filipino people of the horrors of the martial law. Dapat nga ang ombudsman ang mag-investigate sa flood control. Mga kababayan, wala namang problema kung in aid of legislation, may karapatan naman ang legislative body. Ang problema kasi, ito sa totoo lang, Charlie Whiskey, sang-ayon ako dyan. 'Di ba? Sang-ayon ako na dapat ngayon, ombudsman na lang at the same time, yung independent body or independent commission na ginawa ni PBBM, bakit kanyo? There was a point na sinabi ni Marcoleta, sabi niya ganon, yung pag-determine daw whether yung ginawa na affidavit ng mga witness ay tama or mali or may kulang ay doon daw sa korte. Yan ang sabi niya. 'Di ba? Sa korte na lang dapat i-determine. So para saan kayo na nag-iimbestiga kayo in aid of legislation to craft a law, mga kababayan, na magpapaganda na magagamit natin in the near future. 'Di ba? Iba yung iba yung sinabi ni Marcoleta para ma-determine daw kung may mga kakulangan sa korte na lang. Anong klaseng pag-iisip yan? Abogado ka. Nagka-craft kayo ng batas, dapat dyan pa lang. Na-filter nyo na. Dapat dyan pa lang
mga kababayan, ay naiisip nyo na yung mga kakulangan na dapat hindi na mangyari ito. At para pag inirecommend ninyo sa ombudsman, dire-diretso na. Hindi yung, ano to, para lang kayong umupo dito, nagpalaki ng yagba, di ba? Tapos tumanggap ng pera kasi ang komite, ang chairmanship, ay may tinatanggap yan na allowance. Wala, huling-huli dito, mga kababayan. Talagang pinag-iinitan lang eh. Meron silang gustong targetin. Alam nyo yun kung ano? Ang totoo niyan, mga kababayan, itong ginawa na investigasyon ni Marcoleta para sirain si Saldico. Pag nasira si Saldico, ang pwedeng mangyari, mapalitan. Ay, sorry, mali pala. Ang target talaga nito, sirain si Speaker Martin. Si Saldico medyo ano lang yan. Alalay lang. Kumbaga parang ang gagawin nila dyan mga kababayan para sila makatawid kay Speaker Martin, tirahin muna si Saldico. Tapos, ang pinaka ano nila dyan, target nila, si Speaker Martin Romualdez. Bakit? Pag naalis si Speaker Martin Romualdez, ang kasunod na niyan ay impeachment ni PBBM. Kaya ganyan ang gusto nilang gawin. Sirain ang pangalan ni Speaker Martin. Para nang sa ganon, pag ito ay napangalanan, kakalat sa buong bundok, kakalat sa buong Pilipinas. Yan ang tatatak sa utak ng mga tao. At syempre, dahil tumatak ito sa utak ng mga tao, magagalit ang taong bayan. Pag nagalit ang taong bayan, mga ka-Chipinatics, hindi na nila tatanggapin na manatili si Speaker Martin. 'Di ba? Hindi na nila tatanggapin na si Speaker Martin ay manatili sa kanyang pwesto. Kaya ang gagawin, papalitan. Pag napalitan, next, impeachment ni PBBM. 'Di ba? Hoy, Saldi Gumalog. Good afternoon, Sir Lakay. GP, Marco Giente, 2K. Iboy Buhok. Siya ba yung INC? Iglesia ni Cristo o need? Ano to? Cristo all need cash. O, ayan na. Ito naman ang pag-usapan natin, mga kababayan. Next topic.